Yon, okay na? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ngayon pong hapon ay may makakasama tayo. Oo, na isang abogado at doktor. Oo, ha? Mga kababayan, sa Doctor of Civil Law at seasoned practicing lawyer. Ako, grabe ito. At Gawad Manileño Awardee noong 2023. Opo. Natatanging Manileño sa larangan ng kasanayan sa batas. Kaya itong mga makukuha nating mga opinion dito, sigurado, hindi ho yung tulad ng mga tulad nila Empoy, ano? At syempre, nako, bukod doon, kilala rin bilang Pinoy Street Lawyer. Walang iba kung hindi si Attorney TJ Jimenez. Katabi natin. Attorney, magandang hapon. Welcome po sa Bengador. Yes. Magandang hapon po sa inyo lahat. First time sa Bengador. Salamat. Thank you for having me. At syempre, nandito rin si Col. Hapon, umaga at gabi. Bilyong-bilyong. And ako po ngayon din kasama po sa Bengador ng Bayan. Ako po si Biyahe ni Koy TV ang sinisigurado. Ang mga may sala ay walang takas kapag andito na ang Bengador ng Bayan. Oh no. Ako na raw po pala. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman po ako, si Nyolo, ang isa sa mga Bengador. Bebengayin po natin ang mga fake news na kumakalat ngayon. Dahil kami ang apoy na susunog sa inyo. Ayun na nga. Teka muna. Babanat muna ako. May bagong kalaban na dapat benggahin. Siyempre, yung isang tao na naiipit na. Mukhang ibinenta na ang kaluluwa sa mga Duterte. Aray ko po. Ano masasabi nyo dyan? Ako nagsumagsalita. Mas matindi to, partner. Bakit? Sige. Attorney. Matindi to. Alam mo bakit? Wala nang takas ang mga magnanakaw ngayon. Lalahat-lahatin na nila to. Sususugin na sususugin to. Susulitin na susulitin dahil the only way na makatakas sila kayo sa mga katarantaduhan nyo sa gobyerno, ilaglag si Pangulo. Yun na lang siguro yung nakikita nilang pag-asa para makatakas sila. Pero hindi lulusot yan. Kaya nga, halatang-halata na po, ginagamit na po ni Mr. Ko ang kanyang huling baraha. Kasi, pero, may nalaman ako dyan. Go, pare. Alam nyo ba na may emisaryo ito? Sino? May intel ako. Pero later, I will tell you guys, no? But please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel sa lahat ng mga platform na kasama niyo po kami. At tumutok dito sa aming mga ginagawa, lalong-lalo dito sa Bengador, na talaga naman bebenggahin ang mga mapang-abuso, mga magnanakaw at abusado na mga politiko at opisyal. Kahit saan, hindi namin kayo tatantanan. Parang investigador yun, Hindi, galing yung yung salita na yan, galing yung kay Tito Mike. Teka muna. Kasi nga, etong si Saldico, mukhang nga may sinisiwalat na 100 billion daw. 100 billion daw na inutos daw ni Pangulo para i-insert doon sa budget noong 2025. Maalala natin, nagkaroon ng pagbito naman si Pangulo. 194 billion. 194 billion. Pinito ni Pangulo. Ano yun? Kung ikaw, mag-i-insert ng 100 para nakawin, bakit nagbito ka pa? Attorney. Yan ang ating tatalakayin, attorney. Yan po, tatalakayin natin, attorney. Sa tingin niyo po ba, attorney, si Saldico, sobrang walang ya? Legal Legal. Alam po ninyo, no, sa isang demokratikong lipunan gaya ng Pilipinas, ay malaya naman na pwede magsalita kahit sino. Pero hindi porke binibigyan ka ng kalayaan magsalita, kailangan papaniwalaan kadagad sinabi ko. Kaya maganda rin na although sinabi niya na may resibo yung kanyang mga sasabihin,
Etong mga resibo, ano ba ito? So, Pinost niya, attorney. Pinost niya po. ang resibo, kung tayo ay magiging legal naman, ang isang resibo o input, ebidensya, ano ito, hindi lahat ng bagay ay pwedeng proseso ng batasan. Meron tayong tinatawag na testimonial evidence, may tinatawag tayong documentary evidence, at may tinatawag din po tayong electronic evidence na considered siya as documentary evidence. So, at meron tayong tinatawag na object evidence. So para ito'y pumasa at maging lehitimong resibo o ebidensya, kinakailangan alinsunod dito sa panuntunan. Okay. Ngayon, panood ko yung kanyang declaration kanina, mostly ay parang computer generated. Tama. So, listahan So, offhand, kahit naman sino pwedeng ng computer generated, hindi agad-agad yan pwedeng paniwalaan. Lalo na yung sabi ni Mike, no? Na sabi mo, nag-insert ng 100 billion pero nagbito ng 194 billion, that's it. So unless yung ebidensya ay may tuturing natin yung electronic evidence, hindi pwede. Pero ang isang electronic evidence, ayon sa Korte Suprema, para maging valid na ebidensya, ino-authenticate. Ano ibig pong sabihin ng ino-authenticate? Ito po ay kinakailangan pakita mong malinaw kung saan ang galing, paano kinuha. So kung halimbawa siya ay may mga text messages at talagang yung text messages niya, ihiti mo na galing kung sino man ang galing, doon lang pwedeng masabi natin na pwede siyang resibo o pwede siyang ebidensya. Otherwise, baka kwentuhan lang o script. Tama. Attorney, baka paninira lang. Tama. Attorney, ito nga po ang problema. Kasi po, ang gusto nating iparating, ito ay, ang ginagawa po ni Saldico ngayon ay hindi naman sworn statement. Di ba po? At meron nga tayo nakita dati na nag-sworn statement, nagtatago na. Di ba? Yan si Gutesa. Si Gutesa nga eh. Ako simple lang palagay ko, partner. Totoo lang. Simple lang palagay ko, mga kababayan, makinig po kayo. This is a character assassination to the president. It's very clear para sa akin. Ang maganda nito, kung totoo sinasabi ni Saldico, umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya yung kaso, manumpa siya. Tama. Di ba? Tama. Hindi yung alam mo, pasensya na, Saldico matapang ka masyado eh. Umuwi ka ng Pilipinas, manumpa ka, saka patunayan yan. Attorney, sa tingin mo? Kung gusto ni Saldico na talagang patunayan yung sinasabi niya, tama naman kayo, kinakailangan ito ay under oath, para masabi na talagang pinapatotohanan niya. Ngayon, hindi naman porke siya ay nasa ibang bansa, hindi na to pwedeng gawing under oath. Dahil meron tayong tinatawag na pwede siyang pumunta sa Embahada ng Pilipinas, gumawa siya ng salaysay, panumpaan niya at isumite niya siguro sa ICC. ICI. Si Bato malapit na doon eh. Si Bato. Mamaya talakayin natin yan si Bato. Isumite niya doon, mag-cooperate siya. Pero kung ang kanyang magiging basihan ay puro public pronouncement na tila ilang buwan yung nakaraan, bakit ngayon ka lang nagsalita? Kaya bakit ngayon lang? Baka yung negotiation hindi pa nagkakasundo. Tama. Yan ang... baka yung pagbebenta ng kaluluwa, hindi pa lumalapat sa requirements na magiging outcome ng pagtaya niya. Kasi parang si Saldico ngayon, nasa panahon na ngayon ng susugal niya na yung natitirang barahan niya. Nasa bingit na ng siya eh. Pero malabo yan na maging state witness. Akin lang palagay. Kasi malabo talaga. Malabo. Ang nasa batas kasi, pwede kang mag-state witness kung hindi ikaw yung nag-a-appear na isa sa mga most guilty. Paano mo naman sasabihin na siya ay hindi most guilty? Siya yung tinuturo na lahat. Ito na lang. Medyo mahirap yun, ito na lang. Ayudahan natin sinabi ni Atty. Saldico, ito na ang pagkakataon mo. Pumunta ka sa embahada, tung ka manumpa, tapos ang gawin mo,
patunayan mo yung sinasabi mo na laban kay Pangulo. Mm. Yun ang tama mong gawin. At least may dito na. Nabanggit na ng isang magaling na abogado. Premiado yan. Premiadong abogado na si Attorney Biker lang, DJ biker Jimenez. lang. Ito na yung pagkakataon mo na patunayan na malinis ka. Pumunta ka ng embahada, uulitin ko. Panumpaan mo yan sa laysay mo. Nang malaman naman namin kung nasan ka. Alam mo, eto lang madagdag ko lang. Eto pong ginagawa ni Saldico, yung sinasabi niya po kanina na gusto niya nang umuwi, ayaw na siya pa uwi, magtago ka, magpakalayo. Isipin mo yung logic, Saldico. Ikaw ba, hindi ka papauwiin dito? Dapat nga nandito ka para maano mo sila Kung nandiyan ka, wala kang pinagkaiba kay Roque. Sususugan kita. Sige, go. Kung talagang gusto nilang hindi ka pauwiin, dapat kinansila na passport mo. Yes! Kinasuhan na siya. Bakit hanggang ngayon nagagamit mo ito? Ano sabi ng Pangulo nakaraan? Di ba? Bakit si Saldico wala? Due process. Due process. Kung pinag-iinita ka ng Pangulo, as katakot-takot na ng kaso, mayroong mga presidente, ganyang ginawa, tinambakan ng kaso para hindi talaga makagalaw. Pero Correct. ikaw, na malaya ka, Saldico. Ngayon, para kang si Roque na mahilig sa umupo sa supa. Di ba? Salita ka ng salita kasi nasa malayo ka, wala kang mapatunayan, hanggang salita ka lang. Gamitin mo na yung uling bara mo, Saldico, kasi etong uling bara mo na expose ka sa buong Pilipinas na ikaw ang mastermind ng mga controversial ghost project. Correct. Then para hindi ka talaga madali, makikipagsanib ka na sa kampon ng kasamaan at kadiliman. Ayun na nga. Sino yon? Ang mga Duterte. Yun. Diba? Diba? Ito lang naman kasimple. Akin opinion ko lang ito. Kung si Saldico, mga kababayan ko, may tumatawag. May tumawag. Sino yan? Sasagutin ko Ako muna, habang boss. may kausap si Boss Mike. Nasa show na kami. May balita ba? Oo, naka-live kami ngayon sa Bingador. May info na ba, boss? Talaga? Naghahakot na si Sarah? Allah, eto talaga? Bas-bas na ba hakot? Para sa rally? Sige boss. Thank you sa info tawagan kita ulit. Ano? Ako tatawag si mamaya. Eto, ayan may tumawag mga kababayan ko. Si Sara Duterte ay naghahakot na ng mga rallyista. Oh my Gagamitin God. na yung mga ninakaw niyang pera para sa mga tao na mga magrarally sa EDSA. Wala kang puso, hayop ka! Alam mo, etong ginagawa ni Sara Duterte ay chinempo nyo naman yung script nyo. Ang pangit Ang pangit ng script na nangyayari ngayon. Halatang halata na. Noong una, September 21. Ano nangyari? Yung rally. Yung pulburong video, sona ng presidente. Ngayon naman, nalalapit yung rally ng mga religious group at November 30. Sino-sino? Ang JIL, KOJC, INC, at mga demonyong Duterte. Teka muna. Ano ba kredibilidad ng KOJC? Kaya nga Ano ang kredibilidad ng GIL? Tama. Kung yung namumuno sa inyo ay naaakusahan ng samut-sari na mga katiwalian sa gobyerno. Correct. Yung INC. Baka naman nagagamit po kayo. Tama. 'Di ba? Huwag po kayong magpapagamit sa mga demonyo na mga nandyan sa paligid nyo. 5,000 daw kada isang tao ba? Grabe naman, saan nakinuha ang pera? Alam mo, partner, attorney, no? Kaya sila nagkakaganyan, nagkandara pa ngayon. Kasi inumpisahan ni President Marcos yung tinatawag natin na pagbabago na gusto niyang mangyari sa bansa natin. At isa na dito, yung sugpuin yung corruption sa bansa. Nakita ng presidente natin na kung di matatanggal ang corruption sa Pilipinas, walang mangyayari. Correct. Uni natin matatapos to, maghihirap ang Pilipino. Nung inumpisahan ni presidente nung SONA, binanatan niya tong mga lintik na ito, eto na.
lumabas na yung totoong kulay ng mga nagtatago sa likuran na nakabarong. At yung paglabas nila, partner, ito matindi. Nakabarong si attorney ngayon. Barong na puti. Hindi itim, ha? Mga nakabarong na puti. Nakakala mo yung malaanghel ng boses sa diba? Yung isa, sabi nga, diba? Mr. President. Diba? Yung isa naman, nagsasalita dun sa Kongreso. Pero ito na, partner. Nung binanata ni Presidente Bongbong Marcos yan, naglabasan sila. Unti-unting lumutang ang baho nila. Nung umahon at umalingasaw ang mga baho nila sa mga flood control issues, ito ang pinakamatindi. Para maisalba ang kanilang mga sarili, kailangan mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Iupo si Sara Duterte para quits na daw lahat. So, ibig sabihin may kasunduan na. Yan ang nakikita ng taong bayan ngayon. Tanungin natin si attorney dyan. Diba? Attorney, meron kasi tayong tinatawag na separation of church and state. okay. So kung tutuusin, hindi dapat talaga pinaghahalo ang simbahan at ang politika. No? Kaya lang, ito naman, base lang sa mga pronouncements na nakikita ko, lalo na dun sa pronouncement ng INC, ito naman ay intended as a peace rally. Sabi. So yung mga ganong bagay, hindi naman din natin pwedeng ipagbawal yan dahil sa ating saligang batas, meron tayong tinatawag na Bill of Rights. No? Yung Bill of Rights, ito yung mga karapatan ng bawat individual laban sa mga abuso ng gobyerno na ginagarantiya. Kasama dito yung free speech at saka yung right to peaceably assembly against redress to call out yung mga redress against the government. Pero ito ay dapat peaceful. So hindi ang tingin ko dito as long as ito na may hindi nagagamit sa masamang purpose o pangpolitika yan ay kasama sa karapatan. Ayun nga po. Simbahang kaman. Attorney, ang masama po nagagamit. Kanina lang po, ayon sa Inquirer, may namataan na po na ng mga nagtatanim ng mga pampasabog. Nahuli po ng ating mga kasundaluan. Ay talagang nagagamit talaga. Yun ang hindi tama. Attorney, the last time na peace rally nitong isang malaking organization na itong INC, nagkaroon sila ng peace rally, tama, sa Luneta. And I think nahaluan ito ng isang propaganda ng isang politikong nanalong senador na ginamit yung pagkakataon na upang bumanat doon sa gobyerno. Pero alam mo, sa tingin ko, pagod na ang tao sa EDSA. So, kahit siguro ilang rally yung gawin, sa dulo, dapat ang ating taong bayan ay maintindihan na ang pagbagsak ng isang pamahalaan ay pagbagsak din ng taong bayan. Correct. So, ang tagumpay ng isang pamahalaan ay tagumpay rin ng taong bayan. So, dapat magnilay-nilay lamang. At tignan natin, lalo na kung ikay isang inosenteng individual, may nabalitaan kang ganitong pagtitipon, kailangan alam mo na hindi naman ikay gagamitin lang. Dahil, again, karapatan mo yung magreklamo, pero hindi dapat ito lalabag sa batas. Yun, kaso nga, attorney, tulad ng nangyari noong nakaraan, na nagkaroon ng marahas na demonstrasyon, nauwi sa batuhan, paninira ng mga gamit sa kalsada, at paninira na rin ng mga establishmento at nagninegosyo. Kung mauulit-uli yung ganyang klase ng pamamaraan ng pagpoprotesta, kasi, attorney, kung pagdadasal lang, pwede naman tayo sabay-sabay magdasal sa kanilang mga bahay o sa ating mga kanya-kanyang mga simbahan. Pwede yon. Ngayon, dahil nga gusto nila ipakita yung medyo extreme na kanilang paniniwala at pagkadismaya sa gobyerno, kaya magtitipon-tipon sa isang lugar. Di po ba? Ngayon, kung yun ang pamamaraan nila, ako'y nagtataka bakit kailangan 3 araw pa. Kung pwede namang gawin sa 1 araw ang pagdadasal. Baka nag-aayuno. Kasi sabi nga ng iba, wag daw paulit-ulit nagdadasal, baka makulitan. Hindi to pa rin yung pagdadasal. Yung hinihingi mo, yung dinadasal mo. Di ba? Ano yun? 3 araw na uulit-ulitin natin yung pagdarasal? May tanong ako, ano pinagdarasal nila? Kapayapaan o pagbaba ng Pangulo? Yun na nga yung adhikain. Wag na nating bulahin yung taong bayan. Ang nais talaga netong grupo na ito ay mapababa si Pangulo. Makikita naman natin sa mga post, sa social media ng mga makakaliwa na yan, makakaliwa sila, dito tayo sa kanan. Liwanagin ko lang.
hindi ko naman sinabing makakaliwa sila, yung kilala nyo yung ganon. Hindi naman lahat panig sa kanila yung ganon eh. Tama. Di ba? So ngayon, yung mga makakaliwa na yan, ang ginagawa ay talagang manira na manira at lituhin ang taong bayan sa pamagitan ng mga mali-maling impormasyon na nilalabas nila sa kanilang mga platform at lumalabas sa bibig kapag sila'y nagpapaliwanag sa mga taong naniniwala sa kanila. Hindi kasi natin basta-basta mapaniwala yung mga taong nakatanim na eh. Yung kanilang paniniwala doon sa mga tao na tayo alam natin na talagang sila ginagamit at talagang minamanipula ang isipan at damdamin, nililito ang mga isip, ganon. Kaya dito papasok yung edukasyon. Yan. At dito papasok yung paglaban sa fake. So, At papasok yung bengador. Yan. Tama naman na bengahin niya yung mga kailangan talaga magnilay-nilay ang ating. Tsaka, attorney, tama yung sinabi mo ha. Pagbagsak ng gobyernong to, ang mahirap, babagsak tayo, putik kay Sara Duterte, nga. Pero alam mo, majority naman sa mga Pilipino nakikita ko na natuto na sa mga nakaraang mga pangyayari na tulad ng binabalak ng mga to. Nakita nyo nung nagkaroon ng EDSA 1, pinalayas, pinatalsik si Pangulong Apo Lakay. Ano nangyari? Bumagsak ang bayan natin. Bumagsak ang bayan natin. Because Apo Lakay said, 20 years from now, sabi niya doon kay Cory Aquino, babagsak ang ekonomiya ng bansa. Pumasok ang sandamakmak na droga noong panahon ni Cory. Sorry sa iba. Kung may tamaan, pasensya na kayo. Totoo yan. Kasi nung panahon ni Apo Lakay, kapag ikaw ay isang drug lord, tutukin. Firing squad. Firing squad. Di ba ginawa niya yan sa isang Chinese? Lim Sing. Si Lim Sing, pinaring squad. Pinaring squad ba yun o lethal injection? Basta, Firing squad. Pero nung pumasok yung Aquino administration, sorry sa mga dilawan, real talk to my man. Anong ginawa? Nangyari. Ayun na. Dumami na ang droga. Nandyan na, marijuana, shabu, cocaine, marami pang iba. Kasama na pati opium. Kasi uso sa... Nagkaroon kasi tayo ng Universal Declaration of Human Rights. Kaya pinawal na yung mga shoot to kill or yung mga nabago na rin yung patas. Pinatotohanan niya ng isang artista na gumagamit siya. Noong panahon ni Cory, dumami na raw ang droga. Namatay na yun eh. Sunod na natin. Nung inagaw ang kapangyarihan ni Gloria kay Erap, meron bang nangyari sa atin? Wala. Yumaman ba tayo? Hindi. Ano sabi ni Chavit? Laganap ang alin. Illegal na sugal. Hindi siya kumuha, sabi pa nga niya. Kung yun naman pala, yung inano ninyo, ginawa nyong issue kay Erap noon, bakit ganun din ang ginawa ni Gloria noon? Sabi mismo ni Chavit yan. Tama. Diba? Ginamit mo para mapababa sa kanyang posisyon sa pwesto sa Malacanang si Erap. Dahil sa illegal na sugal. Tapos, pinalaganap din pala. Ay, alay ba yun? Huling-huli. Wedding. Huling-huli sa bunganga ni Chavit. Nung panahon ni Gloria, maraming mga ino-offer sa akin, na illegal na wedding. Tama. Pero, hindi ko tinanggap, diba? Nilaglag niya mismo si ano. So ngayon, ano ngayon ang ating gagawin sa mga ninanais nila ngayon? Napabagsakin uli ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Ako isa lang. Gusto kong payuhan yung mga kababayan natin. My dear Filipino people, kalab ko po kayo nakikinig sa amin. Kayo po ay matatalino. Tayo po mga Pilipino ay matatapang. Pero this time, piliin po natin ng ating puso at tignan po natin yung nangyari na nakaraan. At kung mauulit po ito ngayon, saan po papunta ang bansang Pilipinas? Sususugan ko yung sinabi mo. Susugan mo, boss. Susugan ko. Dito na natin masusubukan kung ang Pilipino, mga kababayan nating Pilipino ay natututo ba talaga o mananatili na lang talaga mga uto-uto at bobo na nagpapadala sa mga propaganda ng mga gusto at nais umagaw ng pwesto. Halatang halata po kasi sa panahon na to,
na kaya po nila gustong pababain ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil gusto ho nilang maabsuelto sa lahat ng pagnanakaw na kanilang ginawa sa pondo at pera ng taong bayan. Ano po ay magising na, matauhan na, dapat na po tayong manindigan na ang administrasyon pong ito ay papunta po sa tama at sa maayos na daanan. Eto na naman, papasok na naman ang mga nagbabayad sa inyo. At dadami ng dadami. Babayaran kayo hanggang 5,000. Sasama kayo sa rally. Pagkatapos ng rally, magtagumpay at hindi, magsisisi kayo. Sisisihin nyo na naman ng gobyerno. Minsan, mga kababayan ko, sisihin din natin yung sarili natin. Sa pagpayag natin, sa mga ginagawa sa atin o mga pagsusuhol. Tulad yan, kapag may eleksyon, binoboto nyo pa rin. Tama. Tapos mananawagan kayo, magbitiw. Diba? So mga kababayan, matuto na tayo. Ito lang sasabihin ko at sisiguraduhin ko. Nagkaroon na tayo ng isang matinong Pangulo mula nung nawala si Apo Lakay. Hahayaan pa ba natin na mawala ito? Tama. Nakikita nyo naman, ikukumpara ko uli. Si Sara Duterte at si Pangulo. Si Pangulo tumutulong sa Nabahan na Lindol. Si Sara Duterte, Nagsiswimming. Nagsiswimming. Nagpa-party. Party. Si Pangulong Bongbong, ayun, pumunta sa Korea, nag-uwi ng sandamakmak na bilyon. Investment. Si Sara, umalis ng bansa Nagchismis. at naghakot ng pera natin para gastusin doon. Tama. Nag-aakot siya ng dinadailan pa ang OFW na nalulungkot daw ang OFW kaya siya nagpupunta bilang papasahin niya daw bilang binibigyan ng pag-asa. Yung pala, hinahanapan niya lang ng bansa ang tatay niya na nakukulong ang itlog na korduroy sa ICC. Paano mo naman masasabi na pinapasaya mo kung sarili mong bansa, sinisiraan mo? Tama. Pati yung tulay na walang kamalay-malay, dinamay mo. Tama. Kasi gustong-gusto ho nila mga kababayan na kapag nakakapanira ho ang vice-presidente ng bansang itong Pilipinas na si Sara Duterte ay tila ho ba pinapalakpakan pa ho ng mga kapwa natin OFW. My dear overseas Filipino worker, kayo po ang bayani ng ating bayan. Kayo po ang isa sa mga nakakatulong sa ekonomiya natin. At aminado po tayo doon. Saludo po kami sa inyo. Ngunit, gusto ko pong sabihin sa inyo na maging timbangin nyo ho ang lahat ng sinasabi. Huwag po tayong tumingin dahil sikat ito, vice-presidente ito. Tignan ho natin kung anong plataforma at nagawa niya sa bansang Pilipinas na nakinabang po kayo. Tama. Tsaka nga pala, gusto ko lang idagdag, sususugan ko rin si Boss Mike at si Biyahe ni Koy. Ang pagpapalit po ng gobyerno, hindi po yan parang t-shirt na inubad mo, tapos diretso lakad ka na. Hindi po ganon. Kapag nagpalit ka ng t-shirt, lakad na naman kahit saan gusto mo. Hindi po ganon. Kailangan muna maligo. Maligo ka muna. Maghilod. Maghilod ka muna. Alisin mo yung mga dumi. Pero yung papalit sa'yo, sila ang dumi. Paano naman po tayo niyan ahon? Kitang-kita nyo naman po, na-experience na natin ang pamilya Duterte. Ano bang nangyari? Anong pagmamalaki? EJK? Pogo? Dolomite? Anong pagmamalaki Na natin? puro naging problema. Problema at bangungot hanggang up till now, we are still having this problem. Correct. Attorney.